Matagal ko nang napatunayan ang aking sarili. Pero para sa kanila, ako ay basahan pa rin. Isang gabi, ang aking mundo ay gumuho nang marinig ko ang katotohanan mula sa labi ni Rafael. Hindi niya alam na naghain na ako ng diborsyo. Ang asawang minahal ko at ang kumpanyang binuo ko mula sa hirap, balak nilang agawin. Ngunit bago nila ako tuluyang maibaon, sisiguraduhin kong sila ang mauunang mahulog sa sarili nilang hukay. Hanggang saan ang hangganan ng pagtitimpi ng isang babaeng wala nang natira kundi ang kanyang dangal? Ilang linggo na lang, Isabel. Hindi niya alam na naghain na ako ng diborsyo. Pagkatapos ng pirmahang ito, wala ng Rivera Foods. Wala ng Amihan Rivera. Magiging abo na lang ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang boses ni Rafael ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang boses na dati ay nagpapatahan sa kanya sa gitna ng pagod ay siya na palang dulo ng kanyang kamatayan. Sa labas ng pintuan ng opisina, naniga si Amihan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang makapal na asul na folder. Naglalaman yon ng inaprubahang loan na magliligtas sa logistics arm ng kanilang kumpanya. Isang dokumentong hiningi niya sa bangko matapos ang 3 gabi na walang tulog at ilang oras sa pagmamakaawa sa mga board of directors. Gusto niyang isipin na nagkakamali lang siya ng rinig. Gusto niyang maniwala na baka biro lang ang lahat. Ngunit ang kasunod na halahak ni Isabel, ang kanyang sekretarya, ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa mga ugat ni Amihan. Ang meryendang dala niya para sa asawa, isang mainit pang kape at ang paborito nitong kakanin na binili niya pa sa dulo ng Makati, ay unti-unting lumalamig, gaya ng kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya mula noong nagtitinda pa siya ng tuyo sa palengke hanggang sa itayo niya ang imperyong ito ay tila naging walang silbi sa loob ng ilang segundo. Ang mga daliri ni Amihan ay nagsimulang mga tal. Ang kanyang mga tuhod ay nawala ng lakas. Tila ba, ang sahig na kanyang tinitayuan ay biglang naging putikan na humihigop sa kanya pailalim. Nararamdaman niya ang init na mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan niya ito. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi. Tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan, napatitig siya sa kanyang suot na wedding ring. Ang brilyanteng kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hallway ay tila nangungutya sa kanya. Simbolo ito ng walang hanggang pag-ibig, ngunit na yon ay mukhang isang gintong posas na naggulong sa kanya sa loob ng isang malaking kasinungalingan. Napansin niya ang isang anino sa salamin ng pintuan. Si Rafael na masayang nakasandal sa mesa. Ang mesa na binili ni Amihan gamit ang kanyang unang malaking kita sa negosyo. Ang asawang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ari-arian ay abala na sa paghahati ng kanyang mga labi habang siya ay nasa labas pa lamang. Tila isang estranghero sa sarili niyang kumpanya. Dahan-dahang kumulas ang folder mula sa kanyang nangangatal na mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na tunog sa carpeted na sahig, kundi tila isang patay na dahon na lumapag sa lupa. Tahimik, walang laban, at handa ng mayapakan. Ang mga papel na naglalaman ng kanyang huling pag-asa para sa kumpanya ay nagkalat. Tila mga piraso ng kanyang pangarap na hindi na muling mabubuo. Hindi siya nakasigaw. Hindi siya nakakilos. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madilim na bukas. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amihan. Ang mga alaala ng kanilang kasal, ang mga pangako ni Rafael na silang dalawa ang magkasamang tatanda, at ang bawat gabing inilaan niya para pagsilbihan ang pamilya Salcedo, ay naging mga multong sumasakal sa kanya sa dilim. Paano nagawa ng taong pinakamahal niya na ituring siyang isang basura na kailangang itapon matapos pakinabangan? Hanggang kailan na ba siyang niloloko sa harap ng sarili niyang mga mata? Tumalikod si Amihan nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang niya, palayo sa pintuang yon, ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa bawat metrong nadadagdag sa layo niya kay Rafael,
mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng malaking bintana ng gusali. Tanaw ang mga ilaw ng Makati na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng yon ay mukhang malalamig na bituin na walang pakialam sa kanyang pagdurusa. Isang tanong ang pabalik-balik sa kanyang isipan. Tila isang sugat na ayaw humilom. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng pagmamahal at katapatan na ibinigay ko? O ito na ang simula ng aking paggising sa isang katotohanang matagal ko ng pilit na itinatago? Nanatili siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng karimlan, habang ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang balat hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay nag-aapoy ang isang pot na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Ang umaga ay hindi nagdala ng liwanag para kay Amihan, kundi isang mabigat na ulap na tila gustong dumagan sa kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog. Ang bawat sandali ng gabi ay ginugol niya sa pagtitig sa kisame. Inaalala ang bawat salitang binitawan ni Rafael. Ngunit pagbaba niya sa hapagkainan, kailangang isuot ang maskara. Kailangang manatiling matatag ang asawa ng isang Salcedo, kahit na ang totoo ay durog na siya sa loob. Amihan, hiha. Bakit tila pinabayaan mo na ang sarili mo? Ang laki ng eyebags mo at ang putla mo. Tandaan mo, dala mo ang pangalan namin. Hindi ka na nasa palengke para magmukhang ganyan. Ang boses ni Doña Carmela ay parang tunog ng basag na kristal. Magara, ngunit nakakasugat. Nakaupo ang matanda sa dulo ng mahabang mesa, marangya ang suot na robe na gawa sa seda, habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Ang bawat salita niya ay may kalakip na paalala kung saan nanggaling si Amihan, isang lason na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang pagkatao. Para kay Carmela, si Amihan ay nananatiling batang tindera ng tuyo na sinuwerte lang na napasama sa kanilang pamilya. Pasensya na po, Mama. Marami lang po kasing inaayos sa opisina. Mahinang sagot ni Amihan. Iniiwas niya ang kanyang tingin sa biyenan at itinuon ang atensyon sa kanyang plato, bagamat wala siyang balak na sumubo kahit isang butil ng kanin. Eksaktong bumaba si Rafael mula sa hagdan. Maayos ang bihis at amoy mamahaling pabanggo. Lumapit ito kay Amihan at marahang humalik sa kanyang pisingi. Ang dampi ng kanyang labi ay nagdulot ng tang-inginig sa buong katawan ni Amihan. Dati, ang halik na yon ay sapat na para pawiin ang lahat ng kanyang pagod. Ngayon, tila ito ay isang marka ng kataksilan na nandidiri siyang maramdaman. Good morning, Han. Are you okay? Parang hindi maganda ang gising mo, sabi ni Rafael sa tonong punong-puno ng pag-aalala. Isang napakahusay na pagganap. Kung hindi lang narinig ni Amihan ang usapan nila ni Isabel kagabi, baka naniwala pa siya. Baka nagpasalamat pa siya sa kabaitan nito. Okay lang ako, Rafael. Pagod lang talaga. Pilit na ngiti ang isinagot ni Amihan. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking ipinagluluto niya tuwing umaga. Ang lalaking pinagsisilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Paano nito nagagawang magkunwari ng ganito kagaling? Huwag mong masyadong dibdibin ang trabaho, iha. Baka nakakalimutan mo, si Rafael ang dapat na nagpapatakbo niyan. Masyado kang nagmamarunong, kaya ka siguro nai-stress. Ibigay mo na ang lahat ng responsibilidad sa asawa mo para naman maging tunay na donya ka na. Singit muli ni Doña Carmela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Amihan. Ito ang gaslighting na kinagblethera ni Amihan sa loob ng 5 taon. Palaging ipinamumuha sa kanya na siya ay mahina, na siya ay walang alam, at ang tanging dahilan kung bakit siya matagumpay ay dahil sa apelidong Salcedo. Ang katotohanan na si Amihan ang nagpundar ng Rivera Foods mula sa maliit na puhunan ay pilit nilang binubura. Tila ba isa itong kahihiyan na dapat kalimutan? Naramdaman ni Amihan ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Si Nanay Susing yon, ang matandang katulong na nakasama na niya simula nang ikasal siya. Ramdam ni Amihan ang bahagyang pagpisil ng matanda sa kanyang balikat. Isang tahimik na pagdamay.
Isang mensahe na hindi siya nag-iisa. Sa bahay na puno ng mga ahas, si Nanay Susing lamang ang tanging tao na tunay na nakakakita sa kanyang pagdurusa. Ma'am, heto po ang mainit na tsokolate ninyo. Inumin niyo po para gumaan ang pakiramdam niyo. Malumanay na sabi ni Nanay Susing. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Amihan ang lungkot at awa. Gustong sumabog ni Amihan. Gustong umiyak sa balikat ni Nanay Susing at isigaw ang lahat ng sakit. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Salamat, Nay, bulong ni Amihan. Inabot niya ang tasa at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Ang usok ng tsokolate ay tila sumisimbolo sa kanyang naguguluhan at malabong kinabukasan. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay biglang nabasag nang tumunog ang cellphone ni Amihan sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa head of accounting ng kumpanya. Sa pagtingin pa lang sa pangalan ng tumatawag, alam na ni Amihan na may masamang balita. Hello? Yes, Mr. Cruz? Sagot ni Amihan. Pilit na pinatatatag ang boses sa harap ni Rafael at Carmela na ngayon ay nakatuon na ang pansin sa kanya. Ma'am Amihan, may problema po. Chiinek ko po ang payroll account para sa buwang ito. Kulang po tayo ng 50 milyong piso. Nawawala po ang pondo na dapat ay para sa mga bonus at benepisyo ng mga empleyado sa planta. Hindi ko po mahanap kung saan inilipat ang pera, ma'am. Nabitawan ni Amihan ang kutsarang hawak niya. Nalumika ng isang malungkot na tunog sa porselanang plato. Ang 50 milyong pisong iyon ay dugo at pawis ng kanyang mga tauhan. Ang perang iyon ang inaasahan ng daan-daang pamilya para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tumingin siya kay Rafael. Ang asawa niya ay patuloy lang sa pagkain ng ham, tila walang naririnig, bagamat may bahagyang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Doon naintindihan ni Amihan. Nagsimula na silang ubusin siya. Hindi lang ang puso niya ang gusto nilang wasakin, kundi pati ang danga niya sa harap ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Anong problema, Amihan? Mukhang nakakita ka ng multo. Wika ni Doña Carmela na may mapanuyang ngiti. Huminga ng malalim si Amihan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng galit at takot. Ngunit may kasabay itong isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Wala po, Mama. May maliit lang na discrepancy sa bangko. Aayusin ko lang po. Sagot niya nang may kasiguraduhan na ikinagulat ng dalawa. Tumayo si Amihan at kinuha ang kanyang bag. Habang naglalakad siya palayo sa mesa, naramdaman niya ang titig ni Rafael sa kanyang likuran. Isang titig na tila naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa labas ng mansyon, isang pangako ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Kung digmaan ang gusto nila, ibibigay niya ito. Sa paraang hindi nila inaasahan. Ang opisina na dati ay itinuturing ni Amihan na kanyang santuwaryo ay tila naging isang malawak at malamig na kuta ng mga kaaway. Ang bawat pag-ikot ng mga electric fan at ang mahinang ugong ng aircon ay tila mga bulong ng pagtatraydor na nagmumula sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Amihan sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa computer screen kung saan nakabukas ang mga audit logs ng kumpanya. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang Cebu. Sa kanyang pagsisiyasat sa mga nakatagong folder ng system, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga huling transaksyon. Coastal Logistics Cebu. Isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, isang kumpanya ang kailanman ay hindi niya inaprubahan bilang partner ng Rivera Foods. Ang bawat pag-click niya sa mouse ay may kasamang kaba. Tila ba, bawat dokumentong bumubukas ay isang patalim na lalong nagpapalalim sa sugat sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang binabasa ang mga detalye ng paglilipat ng pondo. Ang nawawalang 50 milyong piso ay dumaan sa Coastal Logistics,
bago tuluyang naglaho sa iba't ibang personal na account. Coastal Logistics, pag-aari ng isang Salcedo Rivera Holdings. Bulong ni Amihan sa kanyang sarili. Ang pait ay muling rumaaga sa kanyang lalamunan. Ginamit nila ang kanyang sariling pangalan para sa isang kumpanyang magnanahaw sa kanya. Ang baptit sa kanyang panga ay nagangalit habang pilit niyang pinipigilan ang emosyon. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan niyang manatiling kalmado, gaya ng payo ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Nasa gitna ng unos, ang pinakamalakas na sandata ay ang katahimikan. Tumayo si Amihan para kumuha ng tubig nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Isabel, may dalang ilang dokumento, suot ang isang ngiting tila nanunubok. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Tila ba siya na ang may-ari ng silid na iyon? Ma'am Amihan, you look very tired. Baka gusto niyo pong mag-rest muna? I can handle the Cebu accounts for you. Sabi po kasi ni Sir Rafael, masyado na kayong nabiburnout sa mga operasyons. Sabi ni Isabel sa tonong tila nag-aalala. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing kabaliktaran ang kanyang iniisip. Humarap si Amihan sa kanyang sekretarya. Pinagmasdan niya ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng 3 taon. Ang bawat tulong na ibinigay niya rito, ang bawat bonus na ibinigay niya noong nagkasakit ang ina nito, lahat ng iyon ay itinapon lang sa basurahan kapalit ng pang-uno-limbat. Salamat sa concern, Isabel, pero kaya ko pa. In fact, I'm very interested in this coastal logistics sa Cebu. Parang bago ito sa pandinig ko, right? Mahinang tanong ni Amihan, ngunit may diin sa bawat salita. Bahagyang natigilan si Isabel. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Ngunit ang kanyang mga kamay na hawak ang mga folder ay bahagyang humigpit ang kapit. Ah, yes ma'am. Isa po iyon sa mga bagong expansion projects ni Sir Rafael. He wanted it to be a surprise for you. You know how he is. Gustong-gusto niyang pasayahin kayo. Is that so? A surprise, pag-uulit ni Amihan. Tinalikuran niya si Isabel at tumingin sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas ng bintana. Ang daming ang sorpresa ni Rafael lately. Minsan, hindi ko na alam kung alin ang totoo sa hindi. Lumapit si Isabel ng mas malapit. Ang kanyang boses ay naging mas matapang at puno ng panunuya. Alam niyo po, ma'am, minsan ang katotohanan ay masakit talaga. But maybe it's for the best. Sabi nga ni Sir Rafael, minsan kailangang palitan ang luma para magkaroon ng puwang ang bago. You've worked so hard for years. Maybe it's time to step down and let someone else lead. And let someone else make Sir Rafael happy. Ang huling mga salita ni Isabel ay tila isang sampal sa mukha ni Amihan. Hindi na ito simpleng usapang trabaho. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nararamdaman ni Amihan ang panghinginig ng kanyang buong katawan. Ang pagnanais na sumigaw at itaboy ang babaeng ito palabas ng kanyang gusali. Ngunit nanatili siyang nakatalikod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang tatay na pagod mula sa palengke, pawis na pawis, ngunit nakangiting iniyabot sa kanya ang kauna-unahang kitang gagamitin para sa negosyo. Hindi niya pwedeng hayaang masayang ang lahat ng iyon. You can go now, Isabel. Make sure to double-check the invoices for next week. Ayokong may nawawala pang kahit isang sentimo, sabi ni Amihan sa malamig na boses. Nang marinig ang pagsara ng pinto, doon lamang hinayaan ni Amihan na manghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa matigas na kahoy ng kanyang mesa. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina, pumatak ang isang luhang matagal niyang pinigil. Ang pait ng pagtatraidor ni Isabel ay mas masakit pa sa kanyang inasahan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang bagay siyang napansin sa ilalim ng kanyang mesa. Isang maliit na itim na device na nakadikit sa dulo ng kable ng telepono. Isang listening device. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok.
Hindi lang pala pondo ang ninanakaw nila sa kanya. Ang bawat salita niya, ang bawat plano niya, at ang bawat boses na lumalabas sa silid na yon ay naririnig ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Kinuha ni Amihan ang device at tinitigan ito. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay biglang naging matalas at puno ng determinasyon. Hindi na siya iiyak. Ngayon, alam na niya ang laro nila. At kung akala nila ay sila ang may kontrol, nagkakamali sila. Inilabas ni Amihan ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ang isang numerong matagal na niyang hindi dinadyal. Isang numerong magdadala sa kanya sa kaisa-isang taong mapagkakatiwalaan niya sa labas ng kumpanya. Attorney Valderrama, it's Amihan Rivera. I need your help. At kailangan nating magkita sa lalong madaling panahon. Ang anino ng Cebu ay nagsimula ng kumalat sa Makati. Ngunit si Amihan ay handa na ring maging isang aninong babalik at maniningil sa lahat ng inutang sa kanya. Hiha. Masakit itong sasabihin ko, pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Mula pa noong simula, pinuuna nila ang patibong nga ito para sa iyo. Ang mga salita ni Attorney Valderrama ay parang isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod kay Amihan. Narito sila sa loob ng isang luma at tago na silid-aklatan sa dulo ng Maynila, malayo sa mga matatalas na mata ng mga Salcedo. Ang amoy ng mga lumang pahina ng libro at ang alikabok sa hangin ay tila nagpapaalala kay Amihan sa kanyang yumaong ama, ang tanging tao na tunay na nagpahalaga sa kanyang pangarap. Inilapag ng matandang abogado ang isang kupas na dilaw na envelope sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay may mga dokumentong may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan nagkakilala sila ni Rafael. Ang mga daliri ni Amihan ay nanginginig habang hinahawakan ang mga papel. Binasa niya ang isang liham at ang bawat salita doon ay tila isang karayom na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang puso. Noong mga panahong yon, matatanda ang halos ibigay ni Amihan ang lahat ng kanyang naipon para sa operasyon ng ina ni Rafael. Nagtrabaho siya ng lagpas sa 18 oras sa palengke, tiniis ang gutom at puyat, para lamang masiguradong hindi mawawala ng ina ang lalaking minamahal niya. Ngunit sa harap niya ngayon ay ang katotohanan. Walang operasyong nangyari. Ang perang ibinigay niya ay ginamit ni Rafael para bayaran ang mga utang nito sa sugal at para itayo ang unang shell company sa Cebu na ngayon ay ginagamit para nakawan siya. Ang hapdi ay hindi na lang basta luha. Ito ay isang pisikal na sakit na tila pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi makahinga si Amihan. Ang bawat alaala ng kanilang romantikong simula ay naging isang madilim na biro. Ang mga bulaklak, ang mga pangako, at ang mga luhang ipinakita ni Rafael noon ay mga bahagi lamang ng isang mahusay na script para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pera. Amihan, tignan mo ang pirma sa ilalim. Mahinang wika ni Attorney Valderrama, ang kanyang boses ay puno ng awa. Tiningnan ni Amihan ang dulo ng isang dokumento. Isang kasunduan sa pagitan ni Rafael at Doña Carmela. Nakasaad doon na ang pagpapakasal ni Rafael kay Amihan ay isang investment para makuha ang mga assets ng Rivera family. Ang petsa ng kasunduan? Isang linggo bago ang kanilang kasal, naramdaman ni Amihan ang pag-ikot ng paligid. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay tila naging isang nakatutuliling ingay ng kanyang sariling pagsisisi. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa isang ahas na matagal na palang naghihintay ng pagkakataong tuklawin siya? Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang mga bubog. Hindi lang si Rafael ang kalaban mo dito, hiha. Pagpapatuloy ng abogado. Ang biyenan mo, si Doña Carmela, siya ang utak ng lahat. Siya ang humawak ng mga papeles na ito para siguraduhin na kahit anong mangyari, wala kang makukuha sa kumpanyang ikaw mismo ang nagtayo. Hinawakan ni Amihan ang kanyang dibdib. Sinusubok ang pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso.
ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa envelope. Doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, ay may isang maliit na kislap ng galit na nagsimulang mag-apoy. Hindi na ito ang amihan na martir. Hindi na ito ang amihan na handang ibigay ang lahat para sa pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. Dahan-dahan niyang itinupi ang mga dokumento at inilagay ang mga ito sa loob ng kanyang bag. Ang bawat kilos niya ay mabigat, ngunit puno ng paninindigan. Tumingin siya kay Attorney Valderrama at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang mga ito ay naging kasing tigas ng bato. Attorney, gusto kong malaman ang lahat ng bank accounts nila. Lahat ng pangalang ginamit nila sa Cebu at lahat ng taong tinanggalan nila ng kabuhayan para lang mapunan ang mga bulsa nila. Sabi ni amihan sa boses na hindi nangiinig. Kung ginamit nila ang pag-ibig ko para sirain ako, gagamitin ko ang kanilang kasakiman para ilibing sila. Napatango ang abogado, tila nakikita ang apoy sa loob ng kanyang kliyente. Mag-ingat ka, amihan. Ang mga taong ganyan ay hindi titigil hanggat hindi ka nila nakikitang lugmok sa lupa. Hayaan niyo silang manood, attorney. Sagot ni amihan habang naglalakad patungo sa pinto. Dahil sa susunod na makita nila ako, sisiguraduhin kong iyon na ang huling beses na makakangiti sila. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng bilim at lamig, isang anino ang nakatayo sa tapat ng kanyang sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang tsuper na matagal nang nawala matapos siyang tanggalin ni Rafael. Si Mang Teban. Ma'am, amihan? Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng takot. Huwag po kayong uuwi sa mansyon na yon. May mga tao pong naghihintay sa inyo doon at hindi po sila pulis. Napatigil si amihan. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Sino ang mga taong tinutukoy ni Mang Teban? At gaano kalayo ang handang gawin ni Rafael at Carmela para mapatahimik siya? Ang bawat pagbagsak ng ulan sa kalsada ay tila nagyelong karayom na tumutusok sa balat ni amihan. Ngunit mas nanginginig siya sa narinig mula kay Mang Teban. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang mukha ng matandang tsuper na pinuno ng mga kulubot ay naglalarawan ng matinding takot. Wala nang oras para magtanong. Hinawakan ni amihan ang braso ng matanda at sumunod sa kanya patungo sa isang lumang sasakyan na nakaparada sa madilim na eskinita. Ang pagandar ng makina ay may kasamang malalim at paos na ugong, na tila sumasabay sa pagod na puso ni amihan. Habang bumibiyahe sila palayo sa magagarang gusali ng Makati, pinagmasdan ni amihan ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting napalitan ng mga madidilim na eskinita at siksikang mga bahay. Dinala siya ni Mang Teban sa isang maliit na paupahan sa dulo ng tondo. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahap kay amihan, bago pa man niya makilala ang mga Salcedo. Pagpasok nila sa maliit na bahay, sinalubong sila ng asawa ni Mang Teban, si Aling Nena. Ang amoy ng mainit na sabaw ng manok ay pumuno sa hangin. Isang simpleng amoy na naghatid ng kakaibang kurot sa puso ni amihan. Inabutan siya ng matandang babae ng isang malinis at mainit na tuwalya. Ang mga kamay ni Aling Nena ay magaspang gawa ng matagal na paglalabada, ngunit ang paghaplos nito sa likuran ni amihan ay nag-uumapaw sa sinseridad at pagmamahal. Mga bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng malamig at marangyang mansyon ni Doña Carmela. Maamamihan, pasensya na po kayo sa bahay namin. Maliit po at medyo masikip. Nahihiyang wika ni Mang Teban habang pinupunasan ang isang lumang silya upang upuan niya. Huwag mo akong tawaging ma'am, Mang Teban. Amihan na lang po. At ako po ang dapat humingi ng pasensya dahil sa akin, nadamay pa kayo sa gulo ng asawa ko. Sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pagpipigil ng luha. Umupo ang matandang tsuper sa harap niya. Mula sa ilalim ng isang lumang aparador, inilabas nito ang isang itim na plastic envelope.
Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig habang inilalatag ang mga nilalaman nito sa ibabaw ng maliit nilang mesa. Mga kopya ng mga tseke, mga dokumentong may peking lagda at mga listahan ng pangalan. Nung tinanggal ako ni Sir Rafael, hindi lang po dahil nabangga ko ang kotse niya. Nakita ko po kasi siyang may kausap na mga lalaki sa basement ng kumpanya. Iniabot niya ang mga papeles na ito, panimula ni Mang Teban. Ang mga mata ay naniningkit sa pag-alala. Yung mga nawawalang pondo para sa mga empleyado ninyo sa planta, ma'am. Hindi lang po ninakaw. Pinilit po nila ang mga tauhan nyo na pumirma sa mga blankong papel. Ang sabi ni Sir Rafael, kapag hindi sila pumirma, ipatatanggal niya sila at ipapakulong dahil sa mga gawa-gawang kaso ng pagnanakaw. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amihan. Binasa niya ang mga pangalan sa listahan. Mga pangalan ng mga pamilyadong lalaki, mga inang nag-iisang bumubuhay sa mga anak. Ang mga taong nagtitiwala sa kanya, ang mga taong tinawag niyang pamilya sa Rivera Foods. Ginamit ni Rafael ang kanyang kapangyarihan bilang asawa ng Pangulo upang takutin at gipitin ang mga walang kalaban-laban. Ang galit na naramdaman niya kanina para sa sarili ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na pot para sa kanyang mga tauhan. Ang pagtatraidor sa kanya ay isang bagay, ngunit ang pagyapak sa mga taong nag-alay ng dugo at pawis para sa kumpanya ay hindi mapapatawad. Mang Teban, bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad? Mahinang tanong ni Amihan. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Sinubukan ko po, Amihan. Ilang beses akong naghintay sa labas ng kumpanya. Pero laging inuunahan ako ni Isabel. Siya ang humaharang sa lahat ng gustong lumapit sa inyo. At nang malaman nilang may kopya ako ng mga papeles, pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Nakayukong sagot ng matanda. Ang tinig ay puno ng kahihiyan at kawalan ng magagawa. Hinawakan ni Amihan ang magaspang na kamay ni Mang Teban. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Rafael ay tuluyan ng namatay. At mula sa abo nito, ay bumangon ang isang ina na handang protektahan ang kanyang tunay na pamilya, ang kanyang mga empleyado. Tapos na ang pagtatago natin, Mang Teban. Oras na para ibalik sa kanila ang takot na ipinaranas nila sa inyo. Matatag na wika ni Amihan. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Hindi siya maaring magtago dito habang buhay. Kailangan niyang bumalik sa mansyon. Kailangan niyang suutin muli ang maskara ng isang ignorante at masunuring asawa. Kailangan niyang maging perpektong biktima sa kanilang mga mata habang unti-unti niyang hinuhukay ang libingan ng pamilya Salcedo. Ngunit ang katahimikan ng maliit na bahay ay biglang binasag ng maliliwanag na ilaw mula sa screen ng cellphone ni Amihan. Isang mensahe ang pumasok, sinundan ng isang tawag na nagdulot ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Ang pangalan ni Rafael ang nakarehistro sa screen. Huminga ng malalim si Amihan bago niya sinagot ang tawag. Pilit niyang pinahina ang kanyang boses, nagkukunwaring pagod at walang muwang. Hello, Han? Pasensya na, naiwan ako sa opisina gawa ng ulan. Pagsisinungaling ni Amihan. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang matamis na boses ni Rafael. Isa itong malamig at mapagbadyang tono na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Alam kong wala ka sa opisina, Amihan. Kausap ko ang guard. Wika ni Rafael. May mahinang pagngisi sa dulo ng kanyang mga salita. Umuwi ka na. Nag-aalala na kami ni Mama. Lalo na si Nanay Susing. Alam mo naman, matanda na ang paborito mong katulong. Baka makalimutan niyang inumin ang gamot niya. O baka may makain siyang hindi maganda para sa puso niya. Hinihintay ka namin, mahal ko. Ang linya ay naputol. Naiwan si Amihan na nakatitig sa kawalan. Hawak nila si Nanay Susing, ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ina sa loob ng mansyong iyon. Ginamit nila ang kahinaan ni Amihan para pilitin siyang umuwi sa bitag. Ang pagbukas ng malalaking pinto ng mansyon ng mga Salcedo ay tila pagpasok sa bibig ng isang halimaw na naghihintay na lulon siya ng buo.
Sinalubong si amihan ng katahimikan, isang uri ng katahimikang nagbabadya ng panganib. Ang mga ilaw na kristal mula sa chandelier ay nagbibigay ng malamig na liwanag na sumasalamin sa mga gintong palamuti ng bahay, mga palamuting binili mula sa sariling pawis ni amihan. Ngunit ngayon ay tila mga tanod na nagbabantay sa kanyang bawat kilos. Sa gitna ng formal na hapagkainan, nakaupo sina Rafael at Doña Carmela. Ang mesa ay puno ng magagarang pagkain, lechon de leche, mga imported na wine, at mamahaling keso. Isang maranyang hapunan na hindi tugma sa karaniwang gabi. Ngunit ang mga mata ni amihan ay hindi nakatuon sa pagkain. Ang paningin niya ay agad na hinanap ang isang pamilyar na bulto. Sa isang gilid, malapit sa kusina, nakatayo si Nanay Susing. Namumutla ang matanda at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang apron. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni amihan ang takot na pilit itinatago ng matandang katulong. Isang takot na mabilis na nagpaalab sa pot sa loob ng dibdib ni amihan. Nandito na pala ang masipag nating reyna. Sarkastikong bungad ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila manipis na salamin na nakakahiwa. Saan ka ba galing, amihan? Umulan ng malakas. Hindi ka man lang nagpasundo sa driver natin. Baka mamaya may sabihin ang mga tao na pinapabayaan ka namin. Huminga ng malalim si amihan. Pilit ibinabaon ang kanyang galit sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Kailangan niyang maging isang mahusay na aktres ngayong gabi. Isinuot niya ang maskara ng isang pagod at walang muwang na asawa. Sorry po, Mama. Nasiraan po kasi ang taxi na nasakyan ko. Tsaka, gusto ko lang po sanang mapag-isa saglit. Mahinang sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay sadyang pinatunog na nanginginig at mahina. Tumayo si Rafael. Ang paboritong ngiti nito na minsan nang nagpatibok sa puso ni amihan ay nakapaskil sa kanyang labi. Lumapit ito at inalalayan si amihan paupo sa tabi nito. Ang paghawak nito sa bewang ni amihan ay tila isang bakal na kuko na bumaon sa kanyang balat, isang patunay ng pagkontrol nito. Han, nag-alala ako. Sabi ng guard umalis ka daw nang naglalakad. Alam mo namang delikado na ngayon. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano na ako? Malambing, ngunit may diin na wika ni Rafael. Gusto sanang isigaw ni amihan, sa mukha nito ang lahat ng nalalaman niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Okay lang ako, Rafael. Pagod lang talaga sa opisina. Naku, kaya nga sinasabi ko sa'yo, amihan. Iwan mo na yang pagpapatakbo sa kumpanya. Wala ka namang alam sa pamamahala ng mga malalaking korporasyon. Tingnan mo ang sarili mo, nagmumukha kang basahan. Singit ni Doña Carmela habang pino ang paghiwa sa karne sa kanyang plato. Mabuti pa, pirmahan mo nga lang iyong mga papeles na inihanda ng mga abogado ni Rafael para mapunta na sa asawa mo ang full control. Total, pera din naman namin ang pinang-umpisa mo dyan. Ang lantarang kasinungalingan ng kanyang biyanan ay tila asido na ibinuhos sa nakabukas na sugat. Ang perang tinutukoy nito ay ang perang kinita ni amihan sa paglalako sa init ng araw. Ang perang ninakaw ni Rafael gamit ang kasinungalingan tungkol sa operasyon ng ina nito. Napayuko si amihan. Kunyari ay nahihiya. Ngunit ang totoo ay pinipigilan niyang makita nila ang nandilisik niyang mga mata. Susubukan ko po, Mama. Pag-iisipan ko po. Huwag mo nang pag-isipan. Pirmahan mo na bukas, pinalautos ng matanda. Binaling ni Rafael ang usapan. Tumingin ito kay Nanay Susing. Susing, bakit hindi mo bigyan ng mainit na sabaw si amihan? Siguraduhin mong masarap yan. Ayokong magkasakit ang asawa ko. Kailangan niya ng lakas para bukas. Lumapit si Nanay Susing na may dalang mangkok ng sabaw. Nanginginig ang mga kamay nito, kaya't bahagyang natapon ang kaunting likido sa mesa. Ano ba, Susing? Ang tanda-tanda mo na, wala ka pa ring silbi. Ang mahal-mahal ng tablecloth na yan. Bulyaw ni Doña Carmela. Ang boses ay nakakarinde sa pandinig. Nanlaki ang mga mata ng matanda at agad na pinunasan ang mesa
paulit-ulit na humihingi ng tawad. Akmang babangon si Amihan para ipagtanggol si Nanay Susing, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Rafael sa braso sa ilalim ng mesa. Ang sakit ay tumagos sa kanyang buto, isang tahimik na pagbabanta. Hayaan mo siya, Hon. Kailangan niyang matutunan kung paano gumawa ng tama. Kung hindi, baka kailangan na nating ibalik siya sa probinsya niya, pabalik sa mga apo niyang walang makain. Malamig na banta ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig kay Amihan. Isang malinaw na mensahe. Hindi lang si Nanay Susing ang hawak nila, kundi pati ang pamilya nito. Kung lalaban si Amihan, hindi lang siya ang masisira. Kumain ka na, Amihan. Masarap ang sabaw. Nakangiting alok ni Rafael. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay hindi pa rin lumuluwag. Sinubuan ni Amihan ang sarili. Kahit tila buhangin ang lasa ng pagkain sa kanyang bibig. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang lunukin ang pride para sa mga taong umaasa sa kanya. Ang bawat pagmuya niya ay isang pangako sa sarili na ang luhang pumapatak mula sa mga mata ni Nanay Susing ay mapapalitan ng dugo at paghihirap ng mga Salcedo. Ngunit bago pa matapos ang hapunan, tumunog ang cellphone ni Rafael. Isang tawag. Sumimangot ang asawa ni Amihan nang makita ang pangalan sa screen. Tumayo ito at lumayo ng kaunti upang sagutin ang tawag. Ngunit sa katahimikan ng silid, malinaw na narinig ni Amihan ang sinabi ng kanyang asawa. Anong ibig mong sabihing nawawala si Mang Teban? Hanapin niyo ang matandang yon. Kapag nakarating sa pulisya ang mga papeles na hawak niya, kayong lahat ang ipapakulong ko. Nanlamig si Amihan. Nalaman na ni Rafael na nawawala ang super na may hawak na mga ebidensya. Kung mahahanap nila si Mang Teban bago maisagawa ni Amihan ang kanyang plano, tapos na ang lahat. Lumingon si Rafael sa pwesto ni Amihan, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Tila naghahanap ng kasagutan sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging isang bingit ng kamatayan. Ang mga mata ni Rafael ay tila mga punyal na nakatutok ng direkta kay Amihan. Ang bawat segundo ng pagtitinginan nila ay tila paghigpit ng isang lubid sa leeg ng nag-iisang reyna ng Rivera Foods. Nakatayo si Rafael malapit sa pintuan ng dining room. Ang kanyang cellphone ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Bakas ang galit at pagkalito sa kanyang mukha. Hon, may problema ba? Tanong ni Amihan. Pinanatili ang kalmado at nag-aalalang tono. Itinaas niya ang kanyang kilay, umaarte na walang alam sa anumang nangyayari. Ang pag-arte niya ay perpekto, isang asawang inosente at naghihintay lang ng utos mula sa kanyang asawa. Nawawala si Teban, madiing sagot ni Rafael. Lumapit ng ilang hakbang pabalik sa hapagkainan. Yung driver na tinanggal ko nung nakaraan. Balita ko ay umalis ito sa tinitirhan nito ng walang paalam. Kumunot ang noo ni Doña Carmela habang patuloy na sumisimsim ng kanyang wine. At bakit mo naman pinoproblema ang isang walang kwentang driver, Rafael? Baka naman umuwi na yan sa probinsya niya para doon na magpakamatay sa gutom. Huwag mong sirain ang gabi natin dahil lang sa isang hamak na manggagawa. Hindi ganun kasimple, Mama. Pabulong ngunit madiin na sagot ni Rafael. Ibinaling muli nito ang kanyang paningin kay Amihan. Sinusuri ang bawat reaksyon sa mukha ng asawa. Ikaw, Amihan? May alam ka ba dito? Wala ka bang natanggap na tawag mula sa kanya? Ang tanong ay direkta at puno ng panganib. Alam ni Amihan na isang maling galaw, isang maling kurap ng mata, at mabubunyag ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ipinakita ang isang muka ng pagkabagot at bahagyang iritasyon. Tila ba naiinis siya sa tanong na yon? Rafael, ako pa ba ang tatanungin mo niyan? Malamig na tugon ni Amihan. Ibinaba niya ang kanyang kutsara. Tinanggal mo siya ng walang paalam sa akin, tapos na yon, hahanapin mo siya sa akin? Huling beses kong nakita yon ay nung sinigawan mo siya sa lobby. Bakit? May nakuha ba siyang gamit mo, kaya ka nagkakaganyan? Nag-isip si Rafael. Tila kinikilatis ang bawat salita ni Amihan.
Ang matibay at medyo inis na tono ni Amihan ay sapat na upang mag-alinlangan ito. Wala, may mga dokumento lang siyang hindi na ibalik sa kumpanya bago siya umalis. Palusot ni Rafael. Unti-unting lumuluwag ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Bukas ko na aayusin yan. Tatawagan ko si Isabel na ipahanap siya sa mga pulis. Baka ninakaw pa yung mga dokumento natin. Patuloy ni Amihan. Sadyang idinagdag ang pangalan ng sekretarya upang makita ang reaksyon nito. Nang marinig ang pangalan ni Isabel, nakita ni Amihan ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Rafael. Isang panandaliang pagkabahala na mabilis nitong itinago. Ako nang bahala kay Isabel. Magpahinga ka na lang, Amihan. Nang matapos ang hapunan, dumiretso si Amihan sa kanyang kwarto. Ang hangin sa loob ng kwartong iyon, na dati ay simbolo ng pagmamahalan nila ni Rafael, ngayon ay tila may lason. Nang maisara ang pinto at matiyak na mag-isa siya, napasandal si Amihan sa pinto. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Muntik na. Muntik na siyang mabuko. Kailangan niya ng isang matibay na plano. Kailangan niyang mapabilis ang kilos. Lumapit siya sa kanyang bag at inilabas ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga pangalan at numero mula sa mga dokumentong hawak ni Mang Teban. Kabilang doon ay ang mga tauhan niya sa planta na sa pilitang pinapirma ni Rafael sa mga pekeng papeles. Sila ang mga biktima ng nakaraan ni Rafael, mga taong tulad niya na ginamit at itinapon. Kinuha niya ang isang lumang burner phone na binili niya kanina pa uwi. Isang telepono na hindi maaring matrace ni na Rafael. Tinawagan niya ang unang pangalan sa listahan, si Mang Carding, ang pinuno ng unyon ng mga manggagawa sa planta. Hello? Sino to? Nag-aalang ang boses ng matandang lalaki sa kabilang linya. Mang Carding, si Amihan Rivera ito. Malumanay, ngunit seryosong bate ni Amihan. Natahimik ang kabilang linya. Rinig ni Amihan ang mabigat na paghinga ng matanda. Ma'am Amihan, pasensya na po. Wala po akong alam. Pinilit lang po nila ako. Ang boses ni Mang Carding ay naging paos. Tila naiiyak sa takot at hiya. Alam ko, Mang Carding. Alam ko ang ginawa nila sa inyo. Pagputol ni Amihan, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pag-unawa. At nandito ako para itama iyon. Kausap ko na si Mang Teban. Hawak na natin ang mga ebidensya. Pero kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan nating magkaisa para makuha pabalik ang nararapat sa inyo. Narinig niya ang mahinang paghikbi ng matanda. Ang mga luha ng isang amang nawala ng dangal dahil sa pananakot ng isang mapang-abusong kapangyarihan. Ano po ang kailangan naming gawin, ma'am? Handa po kaming lumaban para sa inyo. Handa po kami. Buong tapang na sagot ni Mang Carding. Mumiti si Amihan sa dilim. Ito ang kailangan niya. Isang hukbo ng mga taong naghahanap ng katarungan. Sa araw ng anibersaryo ng kumpanya, gusto kong magtipon-tipon ang lahat ng mga manggagawawang pinilit nilang pumirma. Magdala kayo ng mga kopya ng kahit anong papel na pinapirmahan sa inyo. Ako na ang bahala sa iba. Huwag kayong magpapahalata kina Rafael at Isabel. Hayaan nating isipin nilang sila ang nananalo. Pagkakababa ng telepono, nakaramdam si Amihan ng kakaibang lakas. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang laban ay hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga naging biktima ng pamilya Salcedo. Ngunit ang katahimikan ng kwarto ay muling nagulo nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis na itinago ni Amihan ang burner phone sa ilalim ng kanyang unan at nagkunwaring natutulog. Nakapikit ang mga mata at pinabagal ang paghinga. Pumasok si Rafael. Naramdaman ni Amihan ang paglubog ng kama nang umupo ito sa tabi niya. Ang malamig na kamay ni Rafael ay dahan-dahang humaplos sa kanyang buhok, pababa sa kanyang pisngi, patungo sa kanyang leeg. Ang haplos na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal. Ito ay isang babala, isang pagpapaalala kung sino ang nagmamay-ari sa kanya. Alam kong may itinatago ka, Amihan. Bulong ni Rafael sa dilim.
Ang boses ay sapat na hina upang siya lang ang makarinig. Pero tatapusin ko ang larong ito bago ka pa makapagsimula. Naramdaman ni Amihan ang panghinginig ng sariling katawan. Nagpapanggap siyang tulog, ngunit sa kanyang isip, siya ay nagsimula ng magbilang ng mga araw. Ang labanan ay opisyal nang nagsimula. Bakit nandito na ang pangalan ko? Hindi ko pirma ito. Kailanman ay hindi ko nilagdaan ang paglilipat ng mga share na ito. Ang boses ni Amihan ay halos pabulong na lamang sa loob ng kanyang sariling opisina. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Hawak niya ang isang orihinal na kopya ng Deed of Assignment, isang dokumentong nagsasabing ibinibigay niya ang 60% ng kanyang pag-aari sa kumpanya kay Rafael Salcedo. Ang pirma sa ibaba ay kamukhang-kamukha ng sa kanya, mula sa kurbada ng titik A hanggang sa dulo ng kanyang apelido. Ngunit alam ni Amihan ang katotohanan. Isa itong napakahusay na pamemeke. Naramdaman ni Amihan ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang hinahaplos ang papel. Ang tinta ay tuyo na, isang matibay na ebidensya na matagal na itong plinano. Tila ba ang buong silid ay nagsimulang umikot? Ang mga pader na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila dahan-dahang lumiliit, sinusubukang ipit sa kanya sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib na tila may mga tinik na nakabaon sa bawat hininga. Paano nila nagawa ito? Paano nagawang gamitin ng asawa niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan para tadtarin ang kanyang kabuhayan? Ang pagkatraidor ay hindi lang pala sa damdamin. Ito ay isang sistematikong pagpatay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahan-dahang binitawan ni Amihan ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig dito habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa ibabaw ng peking pirma, dahilan upang bahagyang lumabo ang tinta. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil dito. May isa pang folder na nakatago sa ilalim ng desk ni Rafael na nakuha niya gamit ang susi na kinuha niya sa jacket nito kagabi. Binuksan ni Amihan ang pangalawang folder. Dito, ang sakit na naramdaman niya kanina ay nadagdagan ng isang matinding pait na tila lason sa kanyang kaluluwa. Ang folder ay naglalaman ng mga larawan ng isang magarang bahay sa Tagaytay. Isang rest house na binili kamakailan. Ang nakarehistrong may-ari? Isabel Santos. At ang pondo na ipinambayad dito ay galing mismo sa pondo ng mga empleyado na nawala noong nakaraang buwan. Ngunit ang mas masakit ay ang kalakip na sulat sa loob ng folder. Isang sulat kamay na mensahe mula kay Rafael para kay Isabel. Kaunti na lang, mahal ko. Kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Amihan sa mga management contracts, wala na siyang magagawa. Tayo na ang magsasama sa bahay na ito. Malayo sa babaeng yon na walang alam gawin, kundi ang magpakamartir. Hindi na natin kailangan magtago. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Amihan. Ang bawat gabi na inakala niyang nagtatrabaho si Rafael ng overtime, ang bawat I love you na sinasabi nito bago matulog, lahat ng iyon ay mga pako na ibinabaon nito sa kanyang krus. Ang sakit ay tila isang malaking alon na humahampas sa kanyang buong pagkatao. Nagnanais na lunurin siya sa ilalim ng kawalan ng pag-asa. Naisipan ni Amihan na sumigaw, nabasagin ang lahat ng gamit sa loob ng opisinang iyon. Naharapin si Rafael at ipakita ang lahat ng ebidensyang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, naalala niya ang mukha ni Nanay Susing. Naalala niya ang mga manggagawang umaasa sa kanya. Kung magpapadala siya sa emosyon na yon, siya ang matatalo. Sila ang mananalo. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at itinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang malaking sakripisyo. Hindi niyo ako matatapos sa ganitong paraan.
Bulong ni Amihan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig at matalim, gaya ng isang espada na hinahasa sa gitna ng dilim. Lalabas na sana siya ng opisina nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng kandado mula sa labas. Napatigil si Amihan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis niyang pinatay ang ilaw ng opisina at nagtago sa likod ng malaking bookshelf. Pumasok ang dalawang tao. Sa dilim, sapat na ang liwanag mula sa labas para makilala ni Amihan ang kanilang mga anino. Si Rafael at Isabel. Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at pagmamadali. Don't worry, Rafael. Tulog na ang gwardiya. At si Amihan? Akala niya ay may meeting ako sa mga supplier. She's too stupid to notice anything. Sagot ni Isabel. Kasunod ang isang mahinang tawa na tila mga pako sa pandinig ni Amihan. Naririnig ni Amihan ang paglalapit ng kanilang mga katawan, ang mahihina nilang paghinga sa gitna ng katahimikan. Nararamdaman niya ang matinding pandidiri na tila gumagapang sa kanyang balat. Ang opisinang itinayo niya para sa kanyang pamilya ay ginagawa nilang pugad ng kanilang kataksilan. Malapit na ang anibersaryo, Rafael. Doon ba natin gagawin ang announcement? Tanong ni Isabel. Yes, sa gitna ng party, ipapahiya natin siya. Ipapalabas nating nagnakaw siya ng pondo, kaya kailangan palitan ng management. Sa oras na iyon, wala na siyang matatakbuhan. Handa na ang lahat, mahal ko. Nanginig ang buong katawan ni Amihan sa narinig. Hindi lang pala pagnanahaw ang plano nila. Gusto rin nilang sirain ang kanyang pangalan at ipakulong siya sa kasalanang sila mismo ang gumawa. Ang bawat salita nila ay nagdagdag ng bagong layer ng determinasyon sa puso ni Amihan. Naghintay si Amihan hanggang sa lumabas ang dalawa. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang sariling mga palad hanggang sa magdugo ang mga ito. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ang tiwala na dati ay nagbibigay liwanag sa kanyang buhay ay tuluyan ng gumuho. At sa lugar nito ay tumubo ang isang matibay na pader ng paghihigante. Ang liwanag ng araw ay muling sumikat, ngunit para kay Amihan, ang mundo ay mananatili sa walang hanggang taglamig. Pagkatapos ng gabi, kung saan nalaman niya ang pinakamadilim na plano ni na Rafael at Isabel, nagising siya na may bagong pagkatao. Wala na ang Amihan na nagmamakaawa para sa pagmamahal. Wala na ang babaeng handang lunukin ang bawat pang-iinsulto ng pamilya Salcedo. Ang natira ay isang mandirigma na nakasuot ng maskara ng isang asawang sunod-sunuran. Pagbaba niya sa hagdan, agad niyang napansin ang tingin ni na Doña Carmela at Rafael. Nag-usap ang dalawa ng pabulong. Marahil ay pinag-iisipan na kung paano isasagawa ang kanilang plano sa anibersaryo. Huminga ng malalim si Amihan at inayos ang kanyang ekspresyon. Hinayaan niyang lumitaw ang pagod sa kanyang mukha. Pilit na pinatitibok ng mahina ang kanyang boses. Good morning, Mama. Good morning, Rafael. Bati niya habang dahan-dahang umuupo sa hapag. Ang kanyang mga mata ay sinadyang ibaba. Hindi nakikipagtitigan sa mga taong gustong sumira sa kanya. Mabuti naman at nagising ka na. Tanghali na, Amihan. Wala ka bang balak pumasok sa opisina? Mataray na tanong ni Doña Carmela. O baka naman umaarte ka na namang pagod para si Rafael na naman ang sumalo sa mga trabaho mo? Sa loob-loob ni Amihan, gusto niyang sumabog. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang lahat. Ang peking pirma, ang bahay sa Tagaytay, ang sabuatan nila ni Isabel. Ngunit nanatili siyang kalmado. Ito ang laro. Kailangan niyang maging isang perpektong biktima para hindi nila maramdaman ang paparating na unos. Pasensya na po, Mama. Medyo masama lang po talaga ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Mahinang sagot ni Amihan, sinabayan pa ng mahinang pag-ubo. Rafael, I think I need to rest. Baka hindi muna ako pumasok ngayon. Nakita ni Amihan ang mabilis na pagkislap ng tuwa sa mga mata ni Rafael.
Ito ang eksaktong hinihintay ng asawa niya. Ang pagkakataong makuha ang buong kontrol sa kumpanya nang walang sinumang umaaligid. Of course, Han. Magpahinga ka na lang dito. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko ng kumpanya. In fact, ako nang haharap sa mga board members mamaya para sa final approval ng budget natin para sa anniversary. Malambing na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Salamat, Rafael. Ang swerte ko talaga sa'yo. Pulong ni Amihan. Ang bawat salita ay tila lason sa kanyang bibig, ngunit kailangan niyang lunukin ang lahat. Nang makaalis sina Rafael at Carmela, hindi nag-aksyaya ng panahon si Amihan. Agad niyang pinalabas ang kanyang burner phone. Kailangan niyang maipadala ang mga nakuhang ebidensya kay Attorney Valderrama. Alam niyang binabantayan ng mga Salcedo ang kanyang mga kilos, kaya hindi siya pwedeng lumabas ng madalas. Kailangan niya ng ibang paraan. Kinuha niya ang isang lumang libro sa loob ng library. Isang libro tungkol sa negosyo na hiningi pa niya sa kanyang ama bago ito namatay. Sa loob ng aklat na ito, isiningit niya ang USB, kung saan nakapaloob ang mga scan ng peking pirma, ang mga bank records sa Cebu, at ang mga patunay ng extortion sa mga empleyado. Saktong papasok si Nanay Susing para maglinis. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi, ngunit nagkakaintindihan sila. Lumapit si Amihan at iniabot ang libro. Nay Susing, pakiabot po ito sa driver ng delivery van, mamaya na magdadala ng mga supplies natin. Sabihin niyo po, padala ni Reyna kay Aguila. Alam na po niya yon. Pabulong na bilin ni Amihan, tinutukoy ang kodigo nila ni Attorney Valderrama. Kinuha ng matanda ang libro, nanginghinig ang mga kamay, ngunit may determinasyon sa mga mata. Makakaasa po kayo, Amihan. Mag-iingat po ako. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik si Amihan sa kanyang kwarto. Kailangan niyang magmukhang tulog o nagpapahinga. Ngunit habang nakahiga siya, ang kanyang utak ay patuloy na nagtatrabaho. Ang anibersaryo ay 2 araw na lang. Ang entablado ay inihahanda na para sa kanyang pagbagsak, ngunit hindi nila alam na siya ang direktor ng buong dula. Kinahapunan, bumalik si Rafael mula sa opisina. May bit-bit itong isang mamahaling kahon at masayang pumasok sa kwarto. Han, look what I got for you. I know you've been stressed, so I bought you something for the anniversary. Sabi nito sabay, abot ng kahon. Pinuksan ni Amihan ang kahon at nakita ang isang napakagandang kwintas na yari sa brilyante. Isang napakamahal na alahas. Ngunit para kay Amihan, ito ay tila isang posas na gawa sa yelo na inihanda para igapo siya sa kasinungalingan. Ah, ang ganda! Salamat, Rafael. Sabi ni Amihan, pinilit ang isang ngiti. I want you to wear this on the anniversary. Para makita ng lahat kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Bulong ni Rafael habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Amihan. Ang malamig na metal ng kwintas ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Isusuot ko ito, Rafael. Sigurado akong hindi makakalimutan ng lahat ang gabing iyon. Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa salamin kung saan ang anino ng isang reyna na handa ng bumangon ay unti-unting nakikita. Ang bisperas ng anibersaryo ng Rivera Foods ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Salcedo. Habang abala ang mga katulong sa ibaba sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa gabi ng pagdiriwang bukas, si Amihan ay nanatiling nakakulong sa kanyang silid. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Nakasuot sa kanyang leeg ang brilyanteng kwintas na iniregalo ni Rafael. Ang malamig na metal nito ay tila isang matigas na posas na kumokontrol sa kanyang paghinga, isang marangyang paalala ng kanyang pagkakakulong. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang isipan, naglalaro ang mga imahe ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng malansang isda sa palengke, ang hapdi ng sikat ng araw sa kanyang balat habang nagbubuhat ng mga kahon,
at ang pawis na tumulo sa kanyang mukha para lamang mabuo ang kumpanya ngayon ay pilit na inaagaw sa kanya. Ang lahat ng sakripisyong iyon ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin dahil sa kasakiman ng isang pamilyang tinuring niyang sariling dugo. Naramdaman niya ang mahinang panginginig ng lumang telepono mula sa ilalim ng kanyang unan. Mabilis niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Amihan, handa na ang lahat. Ang malalim at seryosong boses ni Attorney Valderrama ang bumungad sa kanya. Ang mga kopya ng bank transfers mula Cebu, ang mga video recordings mula sa opisina, at ang mga testimonya ng mga manggagawa, lahat ay nakapasok na sa system ng projector para bukas. Ang mga pulis ay nakastandby rin sa labas ng hotel. Hinihintay na lang nila ang senyas natin. Huminga ng malalim si Amihan, isang paghinga na nagdadala ng pinaghalong takot at matinding tapang. Salamat, attorney. Siguraduhin niyo pong makakapasok sina Mang Carding at ang iba pang mga manggagawa sa likod ng hall. Sila ang pinakamahalagang bahagi ng gabing ito. Makakaasa ka. Mag-iingat ka bukas, Amihan. Wala nang atrasan ito. Huling bilin ng abogado bago naputol ang linya. Wala nang atrasan. Ang mga salitang iyon ay nadiwan ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Itinago niyang muli ang telepono nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto nang walang anumang babala o katok. Pumasok si Doña Carmela, suot ang isang mamahaling bestida na pinasadya pa sa Europa. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumuri kay Amihan mula ulo hanggang paa, tila naghahanap ng anumang dungis na maaari niyang kutyain. Mabuti naman at sinusukat mo na ang isusuot mo bukas. Huwag mong kakalimutang maglagay ng makapal na makeup, Amihan. Mukha ka pa ring pagod. Ayokong isipin ng mga board members at ng media na pinapabayaan ka ni Rafael. Tandaan mo, bukas ang pinakamahalagang gabi ng anak ko. Mataray na wika ng matanda habang humahakbang palapit. Opo, Mama. Nagpapahinga na rin po ako para magkaroon ng lakas bukas. Mahinang tugon ni Amihan. Ibinaba ang kanyang paningin upang ipakita ang pamilyar na pagsunod. Mumisi si Doña Carmela. Isang niting puno ng pagmamalaki at pang-iinsulto. Dapat lang. At pagkatapos ng speech ni Rafael bukas, pumunta ka sa likod ng stage. Nakahanda na ang mga huling papeles na kailangan mong pirmahan para sa formal na paglilipat ng management. Gawin mo yan ng tahimik at walang reklamo. Iyon na ang huling utang na loob na babayaran mo sa pamilya namin bilang pasasalamat sa pag-ahon namin sa iyo sa hirap. Ang pang-aabuso sa kanyang isipan ay tila mga asido na patuloy na ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na umiyak, ginamit ni Amihan ang bawat masakit na salita bilang panggatong sa naglalagablab niyang pot. Naiintindihan ko po, Mama. Gagawin ko po ang lahat ng nararapat bukas. Malumanay, ngunit may nakatagong lalim na sagot ni Amihan. Nang masiyahan sa narinig, tumalikod na ang matanda at lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay palalo at puno ng kumpiyansa. Kumbinsidong kontrolado nila ang tadhana ni Amihan. Ngunit sa paglabas niya sa pasilyo, nakasalubong niya si Nanay Susing na may bitbit na basket ng mga nilabang damit. Sa pagmamadali ng matandang katulong na umiwas upang magbigay daan, bahagyang kumiling ang basket. Mula sa bulsa ng apron ni Nanay Susing, isang maliit na puting calling card ang dahan-dahang nahulog at lumapag sa makapal na karpet ng pasilyo. Hindi ito napansin ng katulong na patuloy sa paglalakad pababa ng hagdan. Ngunit hindi nakalagpas sa matatalas na mata ni Doña Carmela ang nahulog na papel. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Inilapip niya ang calling card sa liwanag ng ilaw sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang mga nakasulat dito. Valderrama at Associates, Legal Counsel at Forensic Accounting. Sa likod nito ay may nakasulat na kamay. Nasa system na ang mga ebidensya. A. Ang mukha ni Doña Carmela, na kanina ay puno ng kayabangan, ay biglang nawala ng kulay. Ang malamig na hanging nagmumula sa aircon
ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang gulugod. Naramdaman niya ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi tanga si Amihan. Alam nito. Alam na ni Amihan ang lahat ng plano nila. At mayroon itong sariling patibong na inihanda para sa kanila bukas. Kuyom ang kamao at halos manginig sa pinaghalong galit at kaba, mabilis na naglakad si Doña Carmela patungo sa opisina ni Rafael. Ang gabi ng pagdiriwang ay nanganganib na maging gabi ng kanilang pagbagsak. Ang Grand Ballroom ng isa sa pinakamagarang hotel sa Makati ay napuno ng nakasisilaw na liwanag, magagarang bulaklak, at ng mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Ang musika mula sa isang live orchestra ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Lumilikha ng isang marangyang atmosfera para sa ika-15 anibersaryo ng Rivera Foods at Logistics. Ang mga mamamahayag at photographer ay abala sa pagkuha ng mga larawan ng mga panauhin na nakasuot ng kani-kanilang pinakamagarang mga damit. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, isang tahimik na digmaan ang kasulukuyang nagaganap. Si Amihan ay naglalakad sa gitna ng bulwagan, ang kanyang braso ay nakapulupot sa braso ni Rafael. Ang brilyanteng kwintas na iniregalo nito sa kanya ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Bawat hakbang niya ay puno ng pino at gilas, isang tunay na reyna na nagpapakita ng kanyang kaharian sa mga nasasakupan. Ngunit ang totoo, ang paghawak ni Rafael sa kanyang braso ay mahigpit at kontrolado. Tila ba ipinagmamalaki nito hindi ang asawa, kundi isang tropeo na malapit na nitong sirain. Smile, Han. Nakatingin ang mga investors natin. Pabulong na utos ni Rafael habang lumingiti sa mga kamera. Gusto kong maging perpekto ang gabing ito bago tayo magkaroon ng malaking pagbabago. Ang huling mga salita ni Rafael ay may dalang malamig na lason, isang nakatagong babala tungkol sa kanyang plano mamaya. Ngunit sa halip na matakot, sumilay sa mga labi ni Amihan ang isang mapanuyang ngiti na hindi napansin ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Rafael. Sigurado akong ito ang gabing hindi nila makakalimutan. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakapayo si Isabel. Suot niya ang isang mapang-akit na pulang gown na naglalantad ng kanyang kumpiyansa. Palihim itong nakikipagpalitan ng mga makahulugang tingin kay Rafael. Mga tingin na nagsasabing sila ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ang hindi nila alam, sa isang madilim na sulok ng hotel, ang puso ni Doña Carmela ay nagwawala sa matinding kaba. Kanina pa niya sinusubukang hilahin si Rafael palayo kay Amihan upang balaan ito tungkol sa calling card na natagpuan niya. Ngunit ang kanyang anak ay masyadong abala sa pag-aasikaso sa mga VIP guests at hindi niya ito malapitan ng hindi nakakatawag ng atensyon. Ang matanda ay nagpapawis ng malamig. Ang kanyang marangyang pampaganda ay unti-unting nasisira dahil sa matinding pag-aalala. Alam niyang may sasabog na bomba at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Nandito na ang lahat. Kailangan na natin magsimula. Narinig ni Amihan na sinabi ni Isabel na lumapit sa kanila. Ang boses ay puno ng pagmamadali at pagnanasa na tapusin ang lahat. Umakyat si Rafael sa entablado. Ang ilaw ay tumutok sa kanya at ang musika ay unti-unting humina. Humarap siya sa mikropono, ang muka ay naglalarawan ng isang matagumpay na pinuno. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagdiriwang ng ika-15 anibersaryo ng Rivera Foods. Ang tagumpay natin ngayon ay bunga ng pagtutulungan, ng tamang pamumuno at ng pag-angkop sa mga bagong hamon. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nakatingin lang si Amihan mula sa kanyang upuan sa unahan. Pinapanood niya ang lalaking sumira sa kanya na nagkukunwaring isang bayani sa harap ng marami. Ngunit ang tagumpay ay nangangailangan ng patuloy na pagbabago. At ngayong gabi, meron akong mahalagang anunsyo. Patuloy ni Rafael. Ang kanyang paningin ay matalim na bumaling kay Amihan. Sa mga nakalipas na buwan,
Napansin namin ang pagbaba ng kalusugan at kakayahan ng aking asawa na si Amihan sa pamamahala ng kumpanya. Kasabay nito, nakatuklas kami ng mga matinding irregularidad sa pondo ng ating mga manggagawa. Mga pondong idinirekta sa mga personal na account na huminto si Rafael para bigyan ng diin ang kanyang mga susunod na salita habang si Isabel ay patagong numingiti. Ito na ang sandali ng kanilang tagumpay. Ang sandali ng pagpapahiya at pag-agaw sa lahat ng pag-aari ni Amihan. Mga pondong hawak mismo ng aking asawa, pagtatapos ni Rafael. Ang buong bulwagan ay napuno ng mga bulungan at pagkabigla. Ang mga kamera ay mabilis na nag-flash patungo kay Amihan. Mula sa gilid, tuluyan nang nawala ng kontrol si Doña Carmela. Naglakad siya ng mabilis patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumutla. Pilit na sumenyas kay Rafael na tumigil. Ngunit bago pa siya makalapit o makapagsalita, isang malakas na boses ang pumailan lang sa buong bulwagan. Tumayo si Amihan. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpatahimik sa lahat ng naroon. Wala siyang ibinagsak na luha. Wala siyang ipinakitang takot. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Rafael at pagkatapos ay tumingin sa malaking projector screen na nasa likuran ng entablado. Kung tungkol sa pondo ng kumpanya ang pag-uusapan natin, Rafael, bakit hindi natin ipagmalaki sa lahat kung saan talaga ito napunta? Malakas at matapang na wika ni Amihan. Sa isang iglap, ang mga ilaw sa entablado ay namatay. Ang malaking projector screen ay umilaw at ang unang lumabas na larawan ay hindi ang logo ng kumpanya, kundi ang isang malinaw na kopya ng bank transfer mula sa Rivera Foods patungo sa Coastal Logistics Cebu na may malaking nakapaskil na pangalan bilang nagmamay-ari, Rafael Salcedo at Isabel Santos. Ang pagdiriwang ay opisyal nang naging isang paghuhukom. Ang mga numero at panggalan sa screen ay tila mga nag-aapoy na letra na sumusunog sa anumang pagpapanggap ni Rafael. Ang malakas na bulungan sa loob ng Grand Ballroom ay naging isang naguugong na alon ng pagkabigla at pagtataka. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamera, sinusubukang hulihin ang bawat detalye ng pumuputok na iskandalo. Si Rafael, na kanina lang ay nagmamalaki sa entablado bilang isang bayane, ay tuluyang natigilan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang mikroponong hawak niya ay unti-unting bumaba. Sa kanyang likuran, ang mga ebidensya ng kanyang kasakiman ay sunod-sunod na lumalabas. Ang mga kopya ng tseke na pumasok sa Coastal Logistics at ang titulo ng magarang bahay sa Tagaytay na nakapangalan kay Isabel Santos gamit ang pera ng Union. Ano to? Patayin niyo yan! Hack ang system natin! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa halo-halong galit at panlulumo. Sinubukan niyang lapitan ang technical booth. Ngunit, hinarangan siya ng mga naguguluhang board of directors na umakyat din sa entablado. Sa baba ng stage, nanginginig na napahawak si Isabel sa isang upuan. Ang kanyang mapangakit na pulang gown ay hindi na kayang itago ang katotohanang siya ay bahagi ng isang malaking pagnanakaw. Ang mga matang kanina ay humahanga sa kanya. Ngayon, ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Amihan? Amihan, anong ginawa mo? Nanggagala-iting sigaw ni Doña Carmela na nakalapit na sa wakas. Hinawakan niya ang braso ng manugang ng napakahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinira mo ang pangalan ng pamilya namin. Sa halip na matakot o umiyak, dahan-dahang inalis ni Amihan ang kamay ng matanda. Tiningnan niya si Doña Carmela na may isang kalmado, ngunit mapaminsalang titig. Ang titig ng isang reynang bawiin ang kanyang trono. Hindi ko sinira ang pangalan ninyo, Mama. Malamig na sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay sapat lang na lakas para marinig ng mga nasa paligid. Ipinakita ko lang sa kanila kung sino talaga kayo. Naglakad si Amihan patungo sa entablado. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Umakyat siya at kinuha ang isa pang mikropono mula sa podium. Humarap siya sa madla at sa kanyang pagharap
Tumahimik ang buong bulwagan. Ang nakikikita ninyo sa screen ay ang katotohanang pilit na ibinabaw ng aking asawa at ng kanyang ina, panimula ni Amihan. Ang pondong nawawala mula sa ating mga empleyado ay hindi ko kinuha, kundi ninakaw ni Rafael Salcedo at inilipat sa kanyang personal na interes, kasama ang kanyang sekretarya. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa mo lang ang mga ebidensyang yan dahil alam mong tatanggalin na kita. Sigaw ni Rafael, pilit na umaabante patungo kay Amihan. Ngunit pilit siyang pinipigilan ng mga gwardiya ng hotel na umakyat na rin sa stage. Ngumiti si Amihan. Kung gawa-gawa ko lang ito, paano niyo ipapaliwanag ang mga taong ito? Sa isang iglap, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng simpleng damit pang araw-araw, malayong-malayo sa karangyaan ng okasyon. Sa unahan ay si Mang Carding, ang pinuno ng Unyon, kasama si Mang Teban, ang super na inakalang nawawala, at iba pang mga manggagawa ng planta. Sila ang mga biktima, ang mga taong pinagbantaan at tinanggalan ng karapatan. Sila ang mga manggagawang pinilit ni Rafael na pumirma sa mga blankong papeles. Sila ang tinakot na ipapakulong kapag hindi sumunod sa kanyang mga utos na nakawan ang sarili nilang pondo. Matapang na pahayag ni Amihan habang nakaturo sa mga bagong dating. Umakyat si Mang Teban sa entablado, nanginginig ngunit may bakas ng matinding tapang. Humarap siya sa media at inilabas ang isang itim na plastic envelope. Ako po si Teban, ang dating driver ni Sir Rafael. Ito po ang mga orihinal na dokumentong iniutos niya sa aking itago. Pahayag ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ipinapatay po sana ako ni Sir Rafael noong nakaraang araw nang malaman niyang hawak ko ito. Pero iniligtas po ako ni Ma'am Amihan. Napasinghap ang lahat ng tao sa loob. Hindi lang ito tungkol sa pera. May kasama na itong banta sa buhay. Nanlumo si Rafael, tuluyanang nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Sa gilid ng stage, si Isabel ay tuluyanang umiyak at sinubukang tumakas papunta sa exit. Ngunit may 2 pulis na nakabantay sa labas ng pintuan. Sa ibaba, tuluyan nang nanghina si Doña Carmela. Ang mga board of directors na dati ay nakikiupo at nakikiwine sa kanya ay unti-unting lumayo. Ang mga kaibigan niyang mayayaman ay bumulong-bulong at iniwasan siyang tingnan. Siya, na laging nagyayabang ng kanyang mataas na katayuan, ay ngayoy nabibilad sa gitna ng matinding kahihiyan. Binaling ni Amihan ang kanyang paningin kay Rafael, na ngayoy nakayuko at hindi makapagsalita. Hinawakan ni Amihan ang brilyanteng kwintas na iniregalo ng kanyang asawa. Dahan-dahan niya itong inalis mula sa kanyang leeg. Hinayaan itong bumagsak sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog sa kahoy na entablado. 5 taon, Rafael. 5 taon kong ibinigay ang lahat ng pawis at luha ko para sa kumpanyang ito at para sa pamilya niyo. Ngunit ang ginawa mo ay hindi lang pagtatraidor sa pag-ibig ko, kundi pagnanakaw sa buhay ng maraming tao. Malamig na wika ni Amihan. Ngayon, tapos ng palabas mo. Mula sa likod ng entablado, lumabas si Attorney Valderrama kasama ang 3 pulis. Lumapit sila kay Rafael na ngayon ay tila tulala at wala ng kalaban-laban. Rafael Salcedo, inaresto ka namin sa kasong qualified theft, estafa at grave threats. Pormal na pahayag ng pulis. Habang pinoposasan si Rafael, napatitig ito kay Amihan, isang titig na nagmamakaawa. Ngunit wala nang natirang kahit isang butil ng awa sa puso ng kanyang asawa. Ang reyna ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang korona ng dignidad ay ganap nang naibalik. Ang dating marangyang anibersaryo ay nauwi sa isang magulong eksena. Tila isang napakalaking salamin na nabasag sa libu-libong piraso, nagpapakita ng tunay at pangit na anyo ng pamilya Salcedo. Habang inilalabas ng mga pulis si Rafael mula sa Grand Ballroom, ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na humahagupit sa kanyang nabali ng danggal.
Wala na ang matikas at mapagmataas na asawa. Ang natira ay isang lalaking nakayuko, pinagtatawanan at kinukundena ng lipunang dati ay sumasamba sa kanya. Sa isang sulok malapit sa exit, pilit na nagpupumigla si Isabel sa pagkakahawak ng 2 pulis. Ang kanyang pulang gown na sumisimbolo sa kanyang ambisyon ay nagusot, at ang kanyang perpektong ayos ay nagulo habang umiiyak siyang nagmamakaawa. Ma'am Amihan, parang awa niya na po. Utos lang po lahat ni Sir Rafael yan. Wala po akong kinalaman. Humahagulgol na sigaw ng sekretarya. Ang mga luha ay nag-iwan ng maitim na marka ng maskara sa kanyang pismi. Dahan-dahang lumapit si Amihan kay Isabel. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan, ang babaeng walang pakundangan na tumapak sa kanya, habang nakikipagsiping sa asawa niya. Ang mga mata ni Amihan ay walang halong galit, kundi isang malamig na pagkaawa na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Isabel, huwag kang mag-alala, kalmadong wika ni Amihan. Ang lahat ng pinirmahan mo, pati ang bahay sa Tagaytay na nakapangalan sa iyo, ipapasurrender ko sa bangko para maibalik sa pondo ng mga manggagawa. At pagkatapos noon, may sapat kang panahon sa loob ng kulungan para pag-isipan kung sulit ba ang maging isang magnanakaw para sa isang lalaking kahit kailan ay hindi ka pinaglaban. Natigilan si Isabel. Tuluyan ang gumuho ang kanyang mundo. Wala na siyang magawa, kundi umiyak ng malakas habang inilalabas ng mga otoridad. Ngunit ang gabi ng paghuhukom ay hindi pa tapos. Sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin, nakaupo si Doña Carmela sa isang silya, mag-isa at nanginginig. Ang mga matataas na personalidad at mga kaibigan na kanina lang ay masaya nakikipag-wine sa kanya, ay mabilis na nag-alisan, pilit na idinidistansya ang kanilang mga sarili sa isang nasirang pangalan. Ang babaeng dati tinitingala bilang isang diyosa ng lipunan ay mukha na lamang isang matandang inabandona. Naglakad si Amihan palapit sa kanyang biyenan. Huminto siya sa mismong harapan ni Doña Carmela, ang parehong pwesto kung saan madalas siyang yuyuko upang tanggapin ang pang-insulto nito. Ngunit na yon, si Amihan ang nakatayo ng tuwid, habang ang matanda ay halos hindi makatingin sa kanya. Mama, panimula ni Amihan. Ang kanyang boses ay malenaw at hindi nanginginig. Tumingala si Doña Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa pinaghalong galit at takot. Wala kang utang na loob, Amihan. Ibinigay namin sa iyo ang pangalan ng aming pamilya. Tinanggap ka namin kahit isa ka lang hamak na tindera sa palengke. Bulyo ng matanda, sinusubukang bawiin ang kanyang natitirang kayabangan. Ngumiti si Amihan, isang ngiting naglalarawan ng tagumpay at pagkalaya. Iyan ang pagkakamali niyo, Mama. Inisip niyong ang pangalan niyo ang nagbigay halaga sa akin. Ngunit ang totoo, ang pera ko at ang pawis ko ang nagpapanatili sa pangalan ninyo. Wala kayong ibinigay sa akin, kundi sakit at kasinungalingan. Dahan-dahang kinuha ni Amihan mula sa kanyang bag ang isang envelope at inilapag ito sa kandungan ng matanda. Ito ay kopya ng kasunduang pinirmahan ni Rafael at Carmela 7 taon na ang nakalilipas. Ang dokumentong nagpapatunay na ang pagpapakasal nila ay isang patibong. Binili niyo ang tiwala ko kapalit ng pag-ibig na peke. Ginamit niyo ang naipon ko para sa operasyon ninyong hindi naman nangyari. Patuloy ni Amihan, unti-unting lumalakas ang boses. Ang utang na loob ninyo na laging isinusumbat sa akin? Bayad na yan. Sobra-sobra pa. Simula ngayon, kayo ang may malaking utang sa akin. Nanginig ang mga kamay ni Doña Carmela nang hawakan ang kopya ng dokumento. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nabasag. Paano na ako? Bulong ng matanda, tila nawala sa sarili, habang tinitingnan ang paligid na unti-unting nawawalan ng tao. Wala nang sasalo sa kanya, wala nang tutulong. Maari kayong bumalik sa bahay na ipinundar ninyo noon, kung mayroon man kayong naiwan, bago nyo piniling mabuhay mula sa aking bulsa.
Malamig na pinal na sagot ni Amihan. Tumalikod na si Amihan. Hindi na hinintay ang anumang sagot mula kay Doña Carmela. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, napansin niya ang mga manggagawa kasama sina Mang Carding at Mang Teban. Nakatayo sila doon, tahimik at may mga luha sa mata. Nakangiti ng may matinding paggalang sa babaeng nagtanggol sa kanila. Lumapit si Amihan at mahigpit na niyakap ang mga matatandang empleyado. Wala ng maskara, wala ng pagpapanggap. Ang reyna ay umiyak, ngunit hindi ng kalungkutan, kundi ng labis na kagalakan at ginhawa. Tapos na po, Mang Carding. Ligtas na kayo. Bulong niya habang yakap ang matanda. Sa gabi ngayon, hindi lang kumpanya ang naibalik kay Amihan. Nakuha niyang muli ang kanyang kalayaan at ang kanyang dignidad. Ang karma, gaya ng ulan, ay walang pinipili. Ito ay bumabagsak ng malakas, nililinis ang dumi, at pinaparusahan ang mga taong nakalimot kung paano maging tao. Ang hangin sa loob ng kulungan sa Makati City Jail ay mabigat at may kasamang malansang amoy ng kalawang at alikabok. Malayong malayo ito sa halimuyak ng mamahaling pabango at aircon na kinasanayan ni Rafael Salcedo. Nakaupo si Amihan sa isang maliit at kasgas na silya sa loob ng visiting room. Hinihintay ang pagdating ng asawa niyang dati ay hari ng Rivera Foods. Ngunit nayo'y isang bilanggo. Bumukas ang bakal na pinto. At mula doon ay iniluwa si Rafael. Suot ang kulay kahel na uniforme, ang kanyang buhok na dati ay laging maayos. At makintab, nayon ay magulo at madumi. Ang kanyang mga mata na palaging puno ng kumpiyansa, nayon ay malalim at nagpapakita ng matinding pagod at takot. Nang magtama ang paningin nila, nakita ni Amihan ang isang lalaking tuluyan ng nabasag. Umupo si Rafael sa kabilang dulo ng mesa na may harang na makapal na salamin. Dinampot niya ang telepono upang makausap si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangiinig. Amihan, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay pumipiyok at puno ng desperasyon. Amihan, please, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero asawa mo pa rin ako. Mahal kita, Amihan. Nadala lang ako ng tukso. Nadala lang ako ni Mama at ni Isabel. Please, iurong mo na ang kaso. Tinitigan ni Amihan ang lalaking nasa harap niya. Walang pot, walang galit. Ngunit wala ring natirang pagmamahal. Para siyang tumitingin sa isang estrangero. Ang maskara ni Rafael ay nahulog na, at ang natira ay isang duwag, na handang isisi sa iba ang kanyang sariling kasalanan. Hindi ka nadala ng tukso, Rafael. Kalmadong sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig, nuit malinaw. Plenano mo ito. 7 taon na ang nakararaan bago pa man tayo ikasal. Ginamit mo ang pera ko, ang pangalan ko, at ang tiwala ko. At ang pinakamasama, ginamit mo ang puso ko. Magbabago ako, Amihan. Pangako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kontrol sa kumpanya. Magpapakalayo tayo, tayong dalawa lang. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Rafael, tumutulo na ang mga luha sa kanyang madungis na pisingi habang ang kanyang kamay ay pilit na idinidikit sa salamin. Tila gustong abutin si Amihan. Hindi gumalaw si Amihan. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang puting envelope. Yan ang annulment papers natin, Rafael. Pinirmahan ko na. Na-i-file na rin ito ng abogado ko kasabay ng mga kasong kriminal laban sa'yo. Wala na tayong pag-uusapan pa. Nanlaki ang mga mata ni Rafael nang makita ang envelope. Amihan, hindi mo pwedeng gawin ito. Pamilya tayo. Si Mama, nasa ospital na yon dahil inatake sa puso sa sobrang stress. Gusto mo ba siyang mamatay? Ang paggamit muli ni Rafael sa guilt trip, ang pag-asa sa utang na loob at awa, ay hindi na tumalab kay Amihan. Kung gusto man niyang mamatay, hindi ko na yon kasalanan, Rafael. Ang sakit ng inyong ina ay resulta ng sarili niyang kasakiman, matatag na wika ni Amihan. Tinanggap ko ang lahat ng pang-iinsulto niya,
tiniis ko ang panliliit ninyo sa akin. Pero noong pinili ninyong nakawan ang mga empleyado ko, noong pinili ninyong pagbantaan ang buhay ni Mang Teban at Nanay Susing, doon natapos ang karapatan ninyong humingi ng awa sa akin. Nang hina si Rafael, ang kanyang ulo ay bumagsak at tumama sa malamig na salamin. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto, isang malungkot na tunog ng isang taong huli na nang mapagtanto ang halaga ng kanyang nawala. Tumayo si Amihan. Hinarap niya ng tuluyan ang kanyang nakaraan at binigyan ito ng isang huling mensahe. Inisip mo noon na mahina ako, Rafael. Inisip mo na dahil galing ako sa palengke, madali mo akong maloloko at makokontrol. Pero nakalimutan mo ang isang bagay, wika ni Amihan. Ang kanyang boses ay umaawit ng tagumpay at pagbangon. Ang mga taong natutong mabuhay sa ilalim ng matinding init at hirap ay hindi nasusunog sa apoy. Sila ang nagiging apoy. Ibinalik ni Amihan ang telepono sa lalagyan nito. Habang naglalakad siya palabas ng visiting room, hindi niya nilingon pa ang paghagulgon ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pagkabaklas ng mga tanikala na matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ng isang mainit ngunit maaliwalas na umaga sa Makati. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Attorney Valderrama at si Nanay Susing, na ngayon ay mukhang malusog at payapa. Nakangiti silang naghihintay sa kanya. Huminga ng malalim si Amihan, ninamnam ang hangin ng kanyang bagong kalayaan. Ang agila ay tuluyan ang nakawala sa hawla ng kasinungalingan, handang muling lumipad ng mataas, malaya at walang kinatatakutan. Ang umaga ay sumikat ng may kakaibang kinang sa mga salamin ng matataas na gusali sa Makati. Para kay Amihan, ito ang unang araw ng kanyang totoong buhay. Habang lula ng kanyang sasakyan patungo sa Rivera Foods at Logistics, wala na ang kaba at bigat na dati niyang nararamdaman sa tuwing papasok siya sa kumpanya. Ngayon, ang namamayani sa kanyang dibdib ay isang tahimik na kagalakan at matibay na pag-asa. Pagdating niya sa lobby ng gusali, sinalubong siya ng isang tanawin na hindi niya inaasahan. Ang lahat ng empleyado, mula sa mga gwardiya, mga clerk, hanggang sa mga manager at mga tauhan mula sa planta, ay nagtipon-tipon sa ground floor. Paghakbang niya sa loob, isang masigabo at taos-pusong palakpakan ang pumuno sa buong bulwagan. Wala itong halong kaplastikan o pagpapakitang tao. Ito ay ang tunay na pasasalmort ng mga taong kanyang ipinaglaban. Sa unahan ng hanay ay nakatayo si Mang Carding at Mang Teban. Sa tabi nila ay si Nanay Susing, na ngayon ay itinalaga ni Amihan bilang head ng housekeeping sa kumpanya, upang masiguro ang maganda at maayos na pamumuhay nito. Ma'am Amihan, maraming salamat po. Ibinigay ninyo sa amin hindi lang ang aming kabuhayan, kundi pati ang aming dignidad. Maluhaluhang bate ni Mang Carding habang inaabot sa kanya ang isang simpleng bouquet ng mga bulaklak. Hindi mamahalin, ngunit galing sa puso ng mga manggagawa. Tinanggap ni Amihan ang mga bulaklak. Ang mga luha ng kagalakan ay hindi na niya napigilang pumatak, ngunit ngayon, wala na siyang kailangang itago. Salamat sa inyong lahat. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Ang Rivera Foods ay hindi lang pag-aari ko, kundi pag-aari nating lahat na tapat na naglilingkod dito. Matapos ang isang masayang pag-uusap, dumiretso si Amihan sa kanyang opisina. Ang silid na minsan naging saksi sa kataksilan ni Rafael at Isabel ay tuluyan ng binago. Ang mga lumang muebles ay pinalitan. Wala nang natirang bakas ng nakaraan. Ang opisina ay naging maliwanag, presko, at sumasalamin sa bagong pagkatao ng presidente ng kumpanya. Sa ibabaw ng kanyang bagong mesa ay may isang folder na naglalaman ng kanyang bagong proyekto. Bukod sa pagbabalik ng lahat ng ninakaw na pondo ng mga empleyado at pagbibigay ng bonus bilang pasasalamat sa kanilang katapatan, inilunsad ni Amihan ang Tindig ng Reyna Foundation, isang foundation na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan at ng mga asawang manloloko.
Magbibigay ito ng libreng tulong legal, counseling, at tulong pinansyal para sa mga gustong magsimula ng sarili nilang negosyo. Nais ni Amihan na ang kanyang naging karanasan ay hindi maging isang kwento lamang ng pagdurusa, kundi maging isang tulay upang makatulton sa iba. Pumasok si Attorney Valderrama sa opisina. May daladalang mga dokumento para sa kanyang pinal na pirma. Ang lahat ng assets ng mga Salcedo na nakuha mula sa kumpanya ay tuluyan ng nabawi, Amihan. At ang annulment mo? Inaasahan nating lalabas na ang pinala desisyon sa susunod na buwan. Ulat ng abogado, bakas ang pagmamalaki sa boses nito. Tungkol naman kay Doña Carmela, na-foreclose na ng bangko ang kanyang mansyon dahil sa mga utang niya na hindi nabayaran matapos makulong si Rafael. Nakatira na lang siya ngayon sa isang maliit na paupahan. Tumango si Amihan. Wala siyang naramdamang awa. Ngunit wala rin siyang galit. Sa kanyang puso, ang pahina ng mga Salcedo ay tuluyan ng naisara. Salamat, Attorney, para sa lahat ng tulong ninyo. Wika ni Amihan habang pinipirmahan ang mga papeles ng foundation. Lumapit siya sa malaking bintana ng kanyang opisina, nakadungaw sa syudad ng Makati. Ang mga nagtataasang gusali ay hindi na nagbabanta ng lamig at kalungkutan. Sa halip, ito ay sumasagisag sa mga pangarap na maaabot, sa mga pagsubok na mapapagtagumpayan. Dati, ang kaligayahan niya ay nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki at sa pagtanggap ng isang pamilyang hindi siya itinuring na kapantay. Ngayon, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa pagpapahalaga sa kanyang sarili, sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, at sa kakayahang maging liwanag para sa iba. Ang sugat ng kahapon ay hindi mabubura, ngunit hindi na rin ito masakit. Ito ay naging isang marka ng katapangan, isang patunay na kahit ang isang simpleng tindera sa palengke ay maaaring maging isang matatag at hindi matitibag na reyna. 3 taon na ang lumipas, simula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ng pamilya Salcedo. Sa isang tahimik at maaliwalas na umaga sa kanyang bagong bahay sa Antipolo, nakatayo si Amihan sa gitna ng kanyang harden. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita at orkidyas. Wala nang matataas na pader ng mansyon na sumasakal sa kanya. Ang nakikikita lamang niya ngayon ay ang malawak na tanawin ng kalikasan at ang malinaw na asul na kalangitan. Lumapit si Nanay Susing na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Ang matandang katulong, na ngayon ay itinuturing na niyang pangalawang ina, ay may malusog na pangangatawan at payapang ngiti sa labi. Kinuha ni Amihan ang tasa, dinama ang init nito sa kanyang palad, at sabay nilang pinagmasdan ang tahimik na umaga. Walang nagmamadali, walang sumisigaw, walang nagbabanta. Dito, natagpuan ni Amihan ang pinakamahalagang kayamanan na minsan niyang inakalang ipinagkait sa kanya. Ang tunay na kapayapaan. Sa kanyang mga sandali ng pagninilay, madalas siyang tanungin ng mga taong nakakakilala sa kanyang kwento. Napatawad na ba niya sina Rafael at Doña Carmela? Ang sagot ni Amihan ay palaging nakaguhit sa kanyang kalmadong mga mata. Natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa mga kasalanan, at lalong hindi ang pagtanggap muli sa mga taong sumira sa kanya. Ang pagpapatawad para kay Amihan ay ang tuluyang pagputol sa tanikala ng pot. Hindi na siya naghahangad ng masama para kay Rafael, na ngayon ay patuloy na binubuno ang sentensya sa piitan. Wala na rin siyang pakialam sa kalagayan ni Doña Carmela, na ngayon nag-iisa at nakalimutan na ng lipo ng dati nitong sinasamba. Pinatawad niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa galit. Ngunit higit sa lahat, pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang dating Amihan na nagpakatanga at nagbulag-bulagan dahil sa pag-ibig. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi nagmula sa isang bagong pag-ibig o sa muling pag-aasawa. Natagpuan niya ang kanyang kabuuan sa loob ng kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang halaga
sa bawat ngiti ng mga manggagawang naiahon niya mula sa pang-aabuso at sa bawat luha ng pasasalamat mula sa mga kababaihang tinutulungan ng kanyang tindig ng Reyna Foundation. Siya ay buo, matatag, at hindi na kailanman mangangailangan ng apelyido ng ibang tao upang magkaroon ng dignidad. Kung mayroon mang isang napakahalagang aral na iniwan ang kanyang kwento, ito ay isang paalala para sa bawat babaeng patuloy na nagtitiis sa dilim, sa mga asawang lunod sa konseptong dapat maging martyr para sa pamilya, sa mga babaeng pilit na ibinababa ang sarili dahil sa maling utang na loob, at sa mga inang nakakalimutan ang sariling halaga dahil sa mga asawang manloloko at mapang-abuso. Ang katahimikan ng isang babae ay hindi palaging tanda ng kahinaan. Minsan, ang katahimikan ay ang oras kung kailan siya nag-iipon ng lakas, sinusuri ang kanyang mga kalaban, at inihahanda ang kanyang sarili sa muling pagbangon. Hindi ninyo kailangang manatili sa isang bahay na ginawa kayong bilanggo. Ang dignidad ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lamang itong muling buhayin mula sa inyong sariling tapang. Inilapod ni Amihan ang tasa ng kape sa maliit na mesa sa harden. Huminga siya ng malalim at numiti sa sikat ng araw. Ang kanyang pangalan ay Amihan, ang hanging nagdadala ng ulan at pag-asa. Dati siyang naging biktima ng isang malakas na bagyo, ngunit ngayon, siya mismo ang naging kalawakan. Malawak, malaya, at hindi na kailanman makukulong. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng perang nabawi o sa tindi ng parusa sa mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gumising sa umaga, tumingin sa salamin, at masabing, malaya na ako at minamahal ko kung sino ako.